Assalamualaikum sa lahat ng mga kapatid natin, mga subscribers natin dyan. Papasilip ko lang mga ka-Green Thumb. First time ko pong naka-encounter ng ganito na kakaiba po siya mga ka-Green Thumb. Pagmasdan nyo pong mabuti, yung kanya pong full sleeve ay 4. Ayan. Tapos pagdating po sa dulo, bali 2 puno na po siya. Ayan. Siguro pagka ito ay maganda yung pagka manage natin sa puno na ito, maganda to tingnan kasi mas marami itong sanga. Kasi yung kanya pong yung iba hindi pa po nagkakaroon ng first Y. Ito single lang po ito. Ito rin kasunod. Yan, mas malaki pa nga sa kanya yung mismong puno. Yan. Pero siya mga ka-Green Thumb, kakaiba talaga yung puno na ito mga ka-Green Thumb. Yan. 4 yung full sleeve. Tas 2 na yung puno. Pagdating sa taas, hindi pa nga siya nagkakaroon ng first Y. Yan. Kasi maliit pa 20 days pa lang mga ka-Green Thumb. Ayan. So natapos na po kaming malapit na kaming matapos na mag-drenching nito mga ka-Green Thumb. Itong atin pong tanim na Emperor. Ayan. First drenching mga ka-Green Thumb. So tuturo na rin natin yung atin pong mga ratio sa dalawang klase ng pataba na ginamit natin sa atin pong pinakaunang dilig na may pataba. Drenching po yan mga ka-Green Thumb. So 20 days, pero dito na banda ay meron na po siyang mga poste. Yan, pero isusunod na namin dito na portion pagkatapos namin ng drenching. Mas maagang paglalagay ng poste mga ka-Green Thumb ay mas maganda. Ang advantage po nito mga ka-Green Thumb, ito papaliwanag ko po sa inyo. Ang ganito pong stage ng tanim, ang kanya pong ugat ay hindi pa po gaanong marami. So maiiksi pa yung mga ugat at didevelop pa yan para magparami. So pagka maaga tayong naglagay ng mga poste, siyempre minimize po yung magiging damages na mga ugat pag tayo po ay nagtusok na malapit sa kanyang puno. Kasi hindi natin maiiwasan yung dito sa kabila, nasa pagitan ng 2 puno yung ating poste, pero dito ay nasa gilid mismo ng puno yung ating poste. So posible po na magkakaroon po ng damage ng mga ugat pagka tayo po ay naglagay ng poste na alampas 1 buwan na po yung ating tanim. Kasi yung iba namumulaklak na, yung iba may mga bunga na. Yun, okay naman yun mga ka-Green Thumb, pero kung iisipin talaga natin, yung mga ugat niyan ay imposibleng walang natatamaan. So pagka nasugatan yung ugat na yan at napasok yan ng mga fungus, ay posibleng magkakaroon ng infection yung ugat ng ating mga tanim. Kaya dito sa aking area ay mas maaga po yung paglalagay ko po ng mga poste. So tapos na kaming mag-drenching dito na banda. Ayun sa unahan may 2 tao lang yung kasama natin ngayon kasi medyo busy doon sa kabila. So mga ka-Green Thumb, ang first drenching natin ay Unique 16 at saka 1846 na pataba yung ginamit natin. Ang ratio po mga ka-Green Thumb is 1:1. Yung ginamit namin na paghaluan, ayun, dito hindi na mga yung kulay blue na drum, 200 liters yan. Yung sukat ng pataba na nilagay namin para sa atin pong Unique 16 ay 25 na lata ng sardinas.
25. Tas yung sa 1846 naman mga kagrentam, yung diamonium phosphate na pataba, ang nilagay po natin is 25 na lata ng sardinas din. So ibig sabihin, ang isang drum 200 liters ay maglalagay tayo ng 50 na lata ng sardinas na pataba. So dahil dalawang klase yung pataba natin, kaya ang ratio natin is 1:1. 25 sa 16, triple 16. Dito naman sa atin pong 1846 ay ganon din mga kagrentam. 25 na lata ng sardinas din. So yung ating tanim mga kagrentam ay nasa 20 days na. Saka pa tayo nakapag first drenching. So delayed. Tama po, delayed mga kagrentam. Dahil hindi po ako nagdi-drenching sa panahon na lagi pong mainit yung panahon. Kasi sayang yung nilalagay natin na mga pataba. Kukunin lang ng araw yon pagka nag-drenching tayo na tuyong-tuyo yung lupa at hindi maa-aptik ng tanim natin yung nilalagay natin na pataba. Hindi po katulad nito mga kagrentam mo. Yan. 3 days pa lang kami naglagay, pero dahil nag overhead watering kami, tas napaluapan pa ng ulan, kaya yan makikita natin nabibigatan na siya sa kanya pong dahon, kasi masyadong mura pa yung kanyang mga stem. Pero yung kanya pong dahon ay malalaki na mga kagrentam, kaya nabibigatan, mukhang nabibigatan na yung puno natin, ano. So sana magiging ganito lahat, kasi hindi pa po ito uniform mga kagrentam, kasi ang ganitong stage kasi nagdedepende po kasi yan sa pagtanim, no. Kasi may basal po tayo nung tayo po ay nagtransplant dito, pero nagdedepende po yun sa pagtabon po ng lupa, no. Pag masyado pong makapal yung pagtabon po ng lupa doon sa basal natin, yun matagal po masipsip ng ating mga tanim. Kaya ang ganitong stage ay normal lamang po na hindi po sila uniform, kasi yung iba ay na-uptake na nung ating tanim, yung ating mga basal. Yung iba naman na medyo mababaw yung pagkabaon nung mismong seedling, dahil makapal yung tinabon natin na lupa doon sa ating pong basal. Kaya yon matagal nilang na abot yung pataba na ginawa nating basal mga kagrentam. So ang sukat po na maganda nito mga kagrentam, pag tayo po ay nagtabon ng lupa doon sa basal natin na pataba, ay 1 inch lamang mga kagrentam. Pero dahil iba-iba yung diskarte ng mga nagtransplant natin dito, yung iba naninigurado na wag masunog, siguro kinapalan nila nung tabon ng lupa, kaya hindi agad na uptake. Pero inshallah 1 week from now mga kagrentam, posibleng magiging uniform na ito mga kagrentam yung kaniya pong kulay, dahil naglagay na po tayo ng drenching. Unang dilig natin, ano, first drenching natin 1846 at saka Unique 16 mga kagrentam. So puntahan po natin yung atin pong mixing mga kagrentam doon po sa unahan. Yan, medyo makalat pa po yung atin pong area, kasi hindi pa kasi tayo tapos gumawa ng mga poste. Yan, ganito na karami yung atin pong mga basura. Si nilagay na lang namin dito para makagalaw naman kami ng maayos. Lalo na ngayong maulan, maputik po yung atin pong area. So ito pala yung amin pong ginawang reservoir ng tubig, no, para pag kami po ay gagamit, halimbawa mag-spray. Pero dahil ngayon maulan, pinasok na ng putik. So ito na yung atin pong mixing na Unique 16 at saka po 1846. Yan. So pagka nagkuha po tayo ng tubig na may halo ng pataba, ito mix na po ito mga kagrentam. Ayan. Ay
dapat nating isaalang-alang na lagi natin siyang minimix ulit. Kasi yung pataba natin ay pumupunta yan sa ilalim. Yan. So ang ginamit ko mga ka-green thumb ay ito. Sarol kung tawagin sa amin. Ayan, inaangat-angat ko lang na ganyan. Tsaka kukuha na naman tayo. Tas maglalagay sa puno ng tig-isang lata ng sardinas. Yan. Tig-isang lata ng sardinas mga ka-green thumb. Ito na yung mixing natin. So, doon sa loob yung pataba natin mga ka-green thumb. At saka, ayan, marami pa tayong seedlings. Kasi hindi pa tayo tapos mag-transplant. 20 days na yung nakalipas simula nung tayo ay nag-transplant nito mga ka-green thumb, pero hanggang ngayon hindi pa tayo tapos gawa ng lagi pong mainit yung panahon. Kasi maganda kasi pagka nag-transplant tayo ay sinusunod agad ng ulan. Kasi mabilis pang ma-heat stress itong ganito pong mga tanim na bagong lipat mga ka-green thumb. So ano pa ba? Yun lang siguro muna mga ka-green thumb. Mag-update na lang ako sa susunod ko po na mga video mga ka-green thumb. Sana ay masubaybayan nyo po itong akin pong tanim. Nang sa ganun ay kung meron po kayong naoobserbahan na maganda na pagka-manage natin dito, ay sana po ay magbibenepisyo po yung atin pong mga viewers. So yun lang po muna mga ka-green thumb. Assalamualaikum. Happy farming po sa inyong lahat.